Are you in good terms with our ex? With our ex? Kunwari may occasions ng yung mga anak nyo, he doesn't show up, kunwari graduation or... Parang sa 4 naming anak, parang twice ko lang yata siya nakita sa graduation. So you would say talaga ano siya, absentee father? I guess yeah, kasi hindi ako naniniwala na sa marriage. Ayoko na. Alam ko sis, you're protecting your relationship. Since sis mo ko, sana mapagbigyan mo ko ng kwento ng konti about your love life now. Alam mo, first time. Sabi ko nga sa'yo, diba? Pero dahil ikaw yan, nakakainis ka. Maraming nag-try na mag-ask for an interview. Pero sa'yo lang naman ang... Kasi we're not just like showbiz friends. We're sisters. Kasi kami, we do a lot of things together. He understands the nature of your work. Kasi he's not from showbiz, diba? Yeah, but he's from a showbiz family. Parang your separation was the best decision that you ever made. Yes. Yung inner peace, sobrang sacred yun para sa akin. And I'm not ever gonna let anybody, not a single soul, to destroy that. Hello mga kadaldal, our very special guest today is someone talagang very close to me na since birth ata ay magkakilala na kami, magkadikit ang aming matres. Matres, talagang she redefines what being ageless is. Miss Yayo Aguila, my darling sister. My darling sister, finally! Oo, sa wakas after 30 years. Oo nga, 30 ba? Akala ko nga 40. Anyway, trivia po, meron kaming common denominator. Ang kanyang ex-husband ay ex-boyfriend ko. Kaya ang lokohan namin, di ba nung naghiwalay kayo ni William Martinez, sabi mo, ibabalik mo na sa akin. Ano sabi ko? Una siyang naging akin. Dapat gumawa tayong movie. Tama. I-remake, gano'n. Are you in good terms with our ex? With our ex? Talagang... Right now? No. Civil? I cannot say civil kasi ilang years na kami hindi nagkikita. Di kami okay. We're not civil because we don't see each other. I haven't seen him in years. But if ever I get to see him or get to, magkita kami sa isang event or we get to work together. Kasi maliit lang ang mundo ng showbiz. Open ka naman to work with him. Marami nang nagtanong sa akin na okay lang ba kayo to work together? Ang gusto ko naman wag lang may kissing scene. Hindi. Ano ba? Tsaka marami naman nagtatanong sa akin, okay lang ba na mag-work kayo ni William together? Sabi ko, I don't mind. It's work eh. Ikaw pa, raketera. Tsaka kahit na matagal na kami nung hiwalay, ilang beses na kami nag-work together, okay lang kami kasi di naman kami chummy-chummy sa set. May sarili siyang mundo, may sarili akong standby area. So kahit may occasions ng yung mga anak nyo, he doesn't show up, graduation or birthdays. Parang sa 4 naming anak, parang twice ko lang yata siya nakita sa graduation. O 3 times. So you would say talaga ano siya, absentee father? I guess yeah, kasi nung time na yun, separated na kami. Annulled na ba kayo, sis? Hindi pa. Are you looking in that direction? You're planning to have your marriage annulled? Ako buti, nagpa-annul na. Hindi kasi kami ma-annul kasi we were married in the States. So here, basically, now and technically, hindi ako married dito. I was never married here. That's why, dito, Aguila ko. Anytime I can file for a name change. So anytime you can remarry? Yeah, here ngayon sa Pilipinas, as we speak, Aguila ako. Hindi ako Martinez. Martinez lang ako sa Amerika. Do you still believe in marriage? No. So parang you don't see the need for it? Walang need eh. Ako naniniwala ako rin, parang once is enough. Ito naman, parang tinanong mo yung sarili mo. Ang mahal-mahal kayo magpa-annul, no? Oo, lalo na yung annulment. It's expensive to get married and more expensive to get unmarried. Diba? Parang palagi nung unmarried. So, huwag na kayo magpakasal. Para kung maghihiwalay kayo, hindi na kayo gagastos. Diba? Hindi ako naniniwala na sa marriage. Kasi para sa akin, basta alam ko na mahal ko yung partner ko. I mean, like, you understand each other, yung dynamics nyo, para lang naman din kayo mag-asawa. Huwag na lang. At this day and age, I'm not encouraging or I'm not saying, not telling people na huwag kayo mag-asawa. Kanya-kanya tayong plano sa buhay. Kanya-kanya tayo. Ayoko kasing ma-misquote eh. O mama-quote or ma-quote case whatever. To case. You're speaking for yourself. Oo. Kung ano yung trip mo, yun ang gawin mo. Pero ako, sa akin, ayoko. Ayoko na. Basta maging masaya tayo. Mahirap eh. Mahirap. Hindi naman siguro tayo away ni William, no? Hindi. Takot lang nun sa'yo. Sa akin pala. Hindi sa akin. Sa akin natatakot. Pero you met his girlfriend. Di ba may girlfriend siya ngayon? Yes. Alam ko meron siya. Kasi nag-vlog yata sila. Anong ma-advise mo sa girlfriend para hindi sumakit ang ulo? Wala. Sa girlfriend ni William? Wala akong wala kayo sa buhay. Malalaki na kayo. Wala akong ma-advise kasi parang sa akin, pagka may mga interviews nga or pag may mga press ko na lagi tayo nakikita sa mga ganyan. Pag tinatanong ako, like ko sinasabi, I don't really wanna talk about him because he's not a part of my life anymore. Plus, ayoko nun kasi baka
may masabi ako out of, alam mo na yung emotional outburst. Oo. Ayoko na naman, sabihin na naman ng mga tao, ganito ako, ganyan, or bitter ako. Hindi ako bitter. I'm at my happiest. Never ako naging bitter. Oo. Never ako, sis, alam mo yan, never ako naging bitter. You're relieved. Yan. Yung relief, I've been experiencing that for the past 17 years. So, 17 years. Parang nakawala ka. Yung parang you're free. Oo. Wala na yung bigat. Wala na. In a good way yun, ha. Kasi, di ba iba, may sigh of relief kasi parang, ito yung sa akin, yung okay na, tama na yung episode na yun. Marami na akong natutunan. I'm sure siya marami rin siyang natutunan. So, dapat mag-grow na kami apart. Pack up. Change casting. Yan. Diba? So, speaking of change casting, syempre, in full bloom ang iyong love life. Alam ko, sis, you're protecting your relationship. Parang you want to keep it low-key para hindi maging off-key, no? But since sis mo ko, sana mapagbigyan mo ko ng kwento ng konti about your love life now. First time. Sabi ko nga sa'yo, diba, maraming nag-try na mag-ask for an interview. Pero ang lagi ko kasing sinasabi, hindi ako prepared na matanong na naman, maungkat about my past, tapos yung present. Pero dahil ikaw yan, nakakainis ka. Sa'yo lang naman hindi, kasi syempre, mga kadaldal. Galing ng diba? Mga kadaldal. Kasi we're not just like showbiz friends. We're sisters. In fact, meron kami isang group na puro kami talaga mga sisters. Ang turingan namin sa isa't isa. And thanks to Ate Lizelle, kasi siya yung, she was the glue who put us together. We miss Lizelle. So, si Lizelle yung asawa ni Albert Martinez. Ang sad lang kasi nabuo yung group natin na wala siya. Oo nga. But she's always with us in spirit. Ayun, she's always looking after us. Siya ngayon. Yeah. Hi, Ate! Ay, hindi ba mo naman yung topic? Ayan na. How many years na kayo? Can we say his name? O wag na lang. Melvin. Yeah. Oo. 4 years, I think. Yeah, 4 years. 4 years of ecstasy? 4 years of Bliss. Bliss. Yeah, bliss. Parang ang big word naman ng ecstasy. May isipin na ng mga tawa, ecstasy. Yung mga hindi nakakaalam na. I could say bliss. Pero, syempre, di ba, kahit na anong sabihin mo, we are always a work in progress. Any and every relationship is a work in progress. What makes your relationship work? Yung ba't kayo nag-click ni Melvin? He's younger than you, right? Yeah, 4 years. Cougar talaga. Cougar. Uy, grabe niya. Masyadong wala kayong agad. Pero, okay naman kami. Nagjo-jive naman kami. Aligned kami, mentally. So, in a lot of ways. Masaya kami. We do a lot of things together. He understands the nature of your work. Kasi he's not from showbiz, di ba? Yeah, but he's from a showbiz family. Really? Siya lang yata hindi showbiz. He tries to understand. Pero, nagigets ko na. Pero, naging point of namin yon, argument namin yun dati. Yung nagsiselo siya? I don't want to say selos. Maybe hindi lang siya makarelate. Parang ang big word kasi nung selos, diba? Parang ang negative nung datingin niya. More on, hindi niya naiintindihan kasi iba yung, he's a businessman. So, iba yung timeline niya, iba yung mundo niya. Tapos tayo, ibang-iba talaga. Wala tayong oras, wala tayong okasyon, regardless kung anong meron. Kahit nga may sakit ka na pag may taping ka or may shoot ka, diba? Kailangan mo, unless minsan nga kahit may emergency, pag nasa set ka, di ka basta makaalis. Mga ganun. Tapos, one thing also, magkaiba kami ng personality. Parang opposites attract. Opposite kami. Kaya ako, I always live by the fact na opposites attract. And kasi iniisip ko, posible yun. Pero kasi like, ako, madaldal ako pag comfortable ako sa tao. Pero di ba pagka hindi naman, parang ikaw, di ba pag hindi ka naman comfy. Parang kala nila suplada. Ay, naku, ganun na akala ko sa'yo dati. Sa Abada days pa. Sabi ko, suplada naman to anak ni Ate Lu. Kung tumingin pa, parang, di ba, totoo naman tahimik ka lang, di ba? Nag-observe. Sobrang observant mo, sis. Parang tingin lang ganun. Tapos, ay, buta na si Ate Lu, ang bait. Yung pala, ang hindi pala. Kaya, and I know he tries. He tries to understand. Kasi siguro ganun din. Ako naman, iniintindi ko rin naman siya kasi iba naman din yung mundo niya. So, when he brings me with him, pag may mga meeting siya or may mga kailangan siyang puntahan na business-related or pagka nagbabazar kami or nag-i-events, sumasama talaga ako and I really wanna learn a lot from that side of him. Parang nag-compromise kayo. You met halfway. Yeah, pero siya, hindi ko pa siya nadadala sa mga shoot kasi feeling ko hindi siya magtatagal. Culture shock. Alam niya yun kasi sumasama na siya sister niya nung when he was younger. Pero hindi siya yung tipo yung pag-iintayin ko siya sa set. Di ko man gagawin yun or diba? Or iba kasi yung natin Ibang mundo iba, talaga. at hagardo. Diba? Pero wala naman siyang sineset na limitation sa'yo as far as your career is concerned. Wala naman. Basta kahit naman di siya mag-set ng limitations, ako naman nagsaset sa sarili ko. Diba? Kung baga... Ano mga limitations mo, sis? Walang mga bed scene, mga kiss scene, walang ganun.
ganun. Graduate na tayo. Oo. I mean, I know it's an open book. I did it once, but I will never do it again. Anong movie ba to? Yung sa Cinemalaya dati. Yung sinasabi ni Ricky Davao, or Kuya Ricky, kasama ko si Kuya Ricky. Oo, parati kang, basta naging running joke yun. Ako, panoorin mo yan si Yayo, nakapaglaplapan sa bagets. I did it once. I'll never do it again. Try everything once. Yeah. It was a point in my life na meron lang akong mga gustong patunayan sa sarili ko. Tapos, kaya kong gawin to. Nandun ako sa point na yun ng buhay ko. Tapos, okay, nagawa ko na, okay na. Been there, pero ayoko hindi ko na ulitin. Kung magpaportray ka ng cougar sa isang movie, hypothetical lang, sinong gusto mong young actor ang kapareha? For fun lang. Oh my gosh, wait, marami kasing magaling na na actor ngayon eh. Tapos si Donnie Pangilinan bilang parang twinnie mo si Bel Mariano. Huwag naman si Donnie, pamangkin ni Melvin yun. Pamangkin yung buo niya yun. Talagang nalalapit dahil kamukha mo si Bel Mariano. How do you feel when people say that si Bel looks like you? Syempre, it's a big compliment. Si Bel, Para kayo magkapatid. Naging ako na siya few times in the past. I had a part in their first series nila ni Donnie. Naging mommy din niya ako. Pero I'm really looking forward na makatrabaho. Grabe sis, pag napapanood kita ng Mother Rules, minsan mas mukhang matanda pa sa'yo yung mga nagpo-portray na anak mo kasi alam mo naman yung mga bagets ngayon, nakapout ang lips, diba, yung mga makeup. Naka-enhance. Diba tayo matatanda, gusto natin bumata, sila naman nagmamadaling tumanda. So you met Bel na? Oo. Nag-work na kami ilang beses. Did you ask for advice? How did that go? Yung pagkikita nyo, yung twinnie? Wala naman kasi ito sa family lunch sa side nila Melvin. So, nandun si Bel, nandun si Donnie. Ganun lang, pero so, na-meet mo na talaga yung kids. Melvin has kids also, no? So, you get along naman with the kids. Yes. They're really nice kids. Pero na-mention mo nga, sis, na parang you're closing your door na on marriage. Si Melvin naman, hindi ba nangungulit na parang, why, someday, let's make this official? Hindi siya nangungulit. Kasi umpisa pa lang sinabi ko naman na ayokong mag-asawa na, ayokong magpakasal. I don't believe in marriage. So, kung kunyari na, since nasa relationship kami, we try to work on it and we try to work it together. Pero wala na sa usapan yung kasal. Papel lang yun. Oo nga, papel lang yun. Tapos pag ang hirap pa para pag pack up na lang. Wala parang na. ako kasi ang feeling ko, siguro dahil sa experiences ko, hindi to nag-a-apply sa ibang tao. Sa akin lang to. Yeah, we're speaking for ourselves. Yeah. Experience. Para kasi sa akin, magpapakasal kayo. Sa mundo ngayon kasi, ang thinking ko na walang permanent eh. So, ayoko naman pumunta sa isang marriage na ginagawa mo lang yung mga ginagawa mo kasi commitment yun tsaka meron kayong pinirmahan. Ayoko nang ganun. Gusto ko, gagawin ko yung galing sa puso mo, I mean. Hindi yung dahil, asawa mo yan eh, wala kang choice. Ayoko. Hindi yung dinidictate ng society na you should do this, you should do that. And how are your kids naman? 4, no? Oo. Wala ka pa namang apo, no? Wala. Ang tagal eh. Ayaw nila ako bigyan ng apo. Kasi parang hindi ka noon we won't pass for a lola at all. Pero excited na ako maging lola talaga. Promise. Kaya mga apo-apo ko na lang ngayon muna mga dogs, mga pets ni ate. Okay naman, my kids are doing very well work-wise. Lahat sila nag-work na. Even Adam, my only boy, he celebrated his first anniversary sa work. So, wala na. Matatanda na sila. Kaya happy ako kasi may kanya-kanya na silang buhay. Saka you did a good job in raising them single-handed. Alam mo, yun ang pinapasalamat ko sis. Kasi it's no joke to be a single mom. I should know. Oo, diba? Exactly. Alam mo, since we're talking naman about our lives, diba, pagka magkakasama naman tayong barkada, hindi naman tayo nakakapag-usap dahil puro tayo chikahan ng chikahan. Diba? Kanya-kanyang ganyan-ganyanan ng mga chikahan. Pero malaking part, and I wanna thank our friendship and all our friends, yung group natin, kasi kahit hindi tayo lagi nakikita, ang dami kong nakukuhang inspiration like from you, from Pipay, from Marilu, si Karen, Arlene. si Nona, si Arlene, yung ganun, at Ate Lizelle, yung pag pinagsama-sama ko yun, alam mo, nakaka-inspire. Kasi ang dami kong natututunan sa inyo, kahit hindi tayo lagi nagkikita. But when we see each other, grabe, diba? Parang kahapon lang. Iba ang bond natin. Oo, iba yung bond. Imagine since 80s pa tayo magkakilala. Kaya nga, diba? If you can travel back in time, sis, anong gusto mong balikan na moment? Yung mga moments ko with my mom, who passed away na noong 2007. Moments ko with my dad, passed away 3 years ago. With William? Wala. Ayaw mo lang balikan? Wala naman. Ano yun? Delete na? Wala na akong gustong balikan kasi lahat ng pwedeng akong magkaroon ng part niya, nasa akin na yung 4 kong anak. So, wala akong kailangan balikan, wala akong gustong balikan na kasama siya. Pero, marami akong take away. So, like, yun. what did you learn from your relationship, your failed marriage? Na dapat nagtitira ka para sa sarili mo. Na ginagawa mo na ngayon? 17 years ko nang nagagawa. Ina-apply mo na? Na-apply ko na. Pero, syempre, it took me a while
while. Pero alam mo, ngayon ko lang na-realize, isa sa pinakamagandang regalong nabigay ko sa sarili ko was, hindi nung nakipaghiwalay ako, kundi yung after ko makipaghiwalay, yung talagang trinay kong binild yung peace ko sa sarili ko. Inner peace. Yung inner peace, sobrang sacred yun para sa akin. And I'm not ever gonna let anybody, not a single soul, to destroy that. Ako, paglalaban ko ang buhay ko, kung sino man yung mag-a-attempt na sirain yung peace na meron ako. Kasi it took me a long time, sis. Alam mo yan. Maski ikaw, ginawa mo rin yan, di ba? It took you a while. That's something money cannot buy. Yes. Totoo yan. Iba yung kunin na nila lahat. Wag lang yung inner peace ko. Kaya pagka kunyari may nag-a-attempt, alam mo naman ako, mabait naman akong tao, di ba? Mapagpasensya ko. Pero pag yun yung nagagalaw sa akin, talagang sis, nag-iiba yung pagkatao ko. Napopossess ka. Ay nako, more than possessed. Kaya nga minsan iniisip ko, salbahe ba ako? Hindi naman ako salbahe. Pero kunyari, like mga tao sabihin, alam mo, ang bait mo, parang ang pasensyoso, maganda ka. Akala nyo lang yan. Mabait ako pag mabait sa akin. Pero pag hindi ka mabait sa akin, you'll see the other side of me. Ang mabait pa sa mamagalit. Ayun lang, di ba? Ako nga na-imagine ko, paano ka kaya magalit? Kasi tahimik ka eh. Ako? Nagpe-French ako pag galit na ako. Ayun na, oh gosh. Alam ko na. Baba the you, si Jesui. May mga ganun. So what's your advice to single moms naman who are having a hard time to find that inner peace na nakamit mo na? Sa mga single moms out there, huwag kayong maiinip kasi lahat ng mga bagay doesn't take overnight. Pero be with a group of people who will give you positive energy. Tsaka yung good support, vibes. Good vibes. At tsaka yung totoo at sincere na moral support. Minsan mahirap mag-decide kasi minsan gusto mo lang maging masaya, mapuputak sa maling grupo. So, since moms na tayo, I'm sure matured na tayo, mas maganda yung pumunta tayo dun sa direction at nasa tama. At the same time, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Ako, alam mo, kung ginawa ko lang talaga magmula nung nakapaghiwalay. Wala akong ginawa kundi magdasal. Kasi I had nothing. I had maybe 500. What year was this? 2008. I think, if I'm not mistaken, I only had 1,000 pesos or 1,200 pesos in my ATM nung nagkipaghiwalay ako. Wala akong kahit ano. Dasal lang ako ng dasal. Lord, sana magkaroon ako ng... That's Lord, bigyan mo ako ng matitirahan. Bigyan mo ako ng ganun. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Well, I know, diba, sa Bible nga, dapat hindi naghihiwalay ang mag-asawa. Pero nung time na yun, inisip ko, Lord, baka feeling ko gusto mo na rin to kasi hindi mo naman ako mapupunta sa ganitong direction kung hindi mo to gusto. Baka may mga reasons talaga. I felt na I was blessed naman dun sa decision na ganun. And true enough, magmula noon hanggang ngayon, grabe yung changes. You would say that parang your separation was the best decision that you ever made? Yes. Kasi mas naging payapa ako, pero matagal bago ko nakamit yun. Kasi syempre, mauuna dun yung paghihirap mo na to raise your kids, di ba? Were you more hurt than angry when you separated from William? I wasn't angry. Hindi ako hurt. Hindi rin ako angry. It was more like, ay, salamat. Parang gano'n. Parang, yun na nga, yung relief. Balik tayo doon. Oo. Yun na lang yun. Pero ayaw kong isipin ng mga tao na hindi siya mabuting tao, yung ex-husband ko. Mabuti siyang tao. Naniniwala ako na wala naman taong ng likas na salbahe. Walang ginawa si God na likas na salbahe. Lahat tayo may mabait. So, na-inlove ko sa kanya once upon a time. At na-inlove din ako once upon a time. Nabulag. May first boyfriend ko yun. Date ko nung junior, senior prom, and grad ball. Oh my gosh! Ang memorable naman na high school mo! At nako, kasagsagan ng kasikatan nila ni Gabby Concepcion noon. Minsan sinama niya si Gabby sa party. Diyos ko, nagkagulo dun sa Merinol. Dahil kasama ko in one night, Gabby tas William. 80s yun di ba? Grabe. So, pero pinamana ko na sa'yo. Yung sakit ng ulo. Sakit ng ulo. Langya ka. Ganun pala yun. Parang no regrets naman. Parang he served this purpose naman in our lives, di ba? And syempre, we wish him well. Oo naman. Mapunta tayo sa Bagets, may remake. Di ba doon kayo nag-meet ni William, na yung love story niya doon nagsimula? Doon kami naging magka-work. Pero na-meet ko siya before that nung ni-launch ni Tita Kichi Benedicto. Yes. Best yung bagong BBC noon, Channel 2 sa Broadcast City. Pero alam ko na love at first sight sa'yo si William, doon sa Bagets, di ba? Sabi niya. Oo naman, ikaw mo pa. Pero yung remake, are you part of that? What can you say? Yung i-remake yung Bagets. Iconic alam mo, nung lumabas yan sa social media, yung group namin, may Bagets group chat kami. Lahat talagang ting 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 mga messages. Kasi si William kasama doon? Hindi kasama. Ano lang, ako, Yula, Cheska, Jobel, JC, Monching, Herbert. Si Aga, hindi. Si Aga nag-promise pero meron kaming separate group na nakakausap namin siya. So, anong reaction niya? Siyempre, natuwa kami agad, di ba? Wow, music. Una namin inisip si Raymond
kasama doon kasi siya lang yung singer. Nag-concert siya recently, si Raymond. Hindi ako nakapunta kasi nag-shoot ako So will you all be part of that remake? Hindi naman kami sinabihan pero... Dapat may guest, kayo doon? Wala. Baka kasi iniisip ni Bossik, di naman kami marunong kumanta, di naman kami marunong sumayaw. Si Raymond lang yung... Ay, lahat na ngayon, posible na, di ba? Well, nasayahan kami kasi syempre, kahit anong sabihin mo, bagets, laging connected yun. Identified kami doon. So, nakakatuwa. And when I saw the teaser sa social media, grabe yung energy ng mga bata, tsaka yung talent nila, talagang ibang klase. So, naisip ko lang, ganyan din yung energy nung namin mga bata kami nung ginagawa namin yung movie. But, anong fondest memory mo nung bagets shoot nyo? Nag-enjoy lang ako talaga kasi first movie ko yun. So, lahat nung ginagawa ko nung ini-enjoy ko, yung binibihisan kami ng mga iba-ibang kulay, tapos dun kami naging best friends ni Yula, saka si Jobel, tapos yung nasayahan ako nung nagka-campus tour kami. Kasi yun, magkakasama kami nun. Kasi sa set naman, iba-iba kami eksena, so hindi kami lahat lagi magkakasama. Anong favorite scene mo dun sa bagets? Hanggang ngayon, pag narinig ko yung song, ano yun? Just Got Lucky? Tsaka yung Growing Up. Ganyan. Oo nga. Ang favorite scene ko, yung prom. Kasi nandun kaming lahat. Tsaka masaya yun nung sinushoot yun. Anong advice mo sa bagong cast ng bagets? Just bring it on. Kasi ang boys and girls, grabe, hats off ako kasi grabe yung talent nila. I mean, they can sing, they can dance, they can act, and it's really hard to do that. Pero, thank you din dahil you bring life to bagets kasi malaking part yung bagets na yun ng buhay namin lahat. And talagang parang, parang true to the title kasi forever bagets ka, Yeah. Oo. Hindi. Kung gagawin namang movie ang buhay mo, sis, anong climax kaya? Anong pinaka-highlight? Ng buhay ko, kung gagawing movie. Biopic. I guess ang pinaka-highlight nun yung recovery and yung... After your separation. Yeah. Recovery, yung independence, at saka yung finding your inner peace. Yun yung gusto kong ma-impart sa mga single moms. Pero not only sa mga single moms, kahit sa mga people na hindi pa in a relationship or dalaga or ganyan, gusto kong i-impart sa kanila na ang buhay hindi siya madali. Pero pwede siyang maging madali if you really just take the right path and be with the right people and never ever kang kakawala sa faith mo. Kasi yun lang mag-guide sa'yo si God talaga. Diba? Parang spoken like a wellness guru. Para ka ng Di kasi pa, diba? Pinagtibay ka talaga ng panahon. Oo alam mo dati, naisip mo din man ako ganito, pero siguro sa dami ng experiences, ang dami mong natutunan. Mga wisdom. Oo. Talaga, as in, yung wisdom mo iba na. Tsaka iba na rin yung nagiging ugali mo. Lalo na pag matanda na tayo, diba? We refuse to feel our age. Yes, of course. Lalo ka na, bagets na bagets. Siyempre kasi bagets ka kaya nagganto ko dahil pag-uusap natin bagets. Tapos ako yung serious na. So ang outfit ko pang gusto ko nga yung bagets. pants mo Mag-game pa tayo bago tayo. Nako. But before, baka you want to plug anything, sis? Yes. Sa dami racket. I finished a movie under Raid Entertainment. It's entitled Jaguar, but I know it's coming soon. I also just finished a movie that's going to be shown sa Netflix early this 2026. Coming soon din ang Special Memory with Bella Padilla and Carlo Aquino, directed by Jerry Sineneng. I'm doing Mutya ng Section E, Book 2 now. And Viva 1. Viva Max niya. Wow! More pa. Medyo relax na. Anong message mo sa ating ex? Wala. Alam mo, wala akong message sa kanya personally. But I always pray. I pray every day. I pray not really para sa kanya or my prayers not really just about him. It's about my kids. I pray for my kids because I want my kids to be happy. Happy sila. Happy ang mga How do they handle it pala, sis? Yung separation nyo, tapos medyo hindi kayo in good terms ni William. Okay naman sila, pero kasi dahil matanda na mga kids ko may sarili silang isip. And natutuwa ako kasi iba-iba silang ugali, pero meron silang paninindigan. They don't look for him at all, for their dad. They don't look for him, but they talk about him. Of course, lalo na pag magkakasama sila, they talk about what they can do, what they're supposed to do. Like magpapasko, are they gonna greet him? Dadalawin ba nila ang dad nila? Yun ang hindi ko alam. Kasi si ate is leaving soon. Your eldest. Yeah, to be with Imar. Yung mga anak ko, sa totoo lang hindi na papag-usapan. Pero minsan sumasagi na, lalo na pag may ulan o may bagyo, kamusta kaya, inisip niya, kamusta kaya papa nila, kung safe ba, ganun. Pero hindi naman sila nakikipag-comment. So they don't really text or Facebook friends? So parang, no, they're not Facebook friends. More, parang father na lang siya sa pangalan. Yeah. Pero he's not. Pero pinapagdasal ko na maging okay sila. Hindi na nga ako wala naman akong you're happy na with Melvin. Yeah. Wala akong kailangan kay
William, tapos na yung part na yon. Ang sinasabi ko sa mga anak ko lagi, basta kayo, isa sa mga gusto ko o mga dasal ko na maging okay kayo. Kasi kahit anong sabihin nyo, your dad, diba? Na I always pray na maging okay yung mga problema. Kasi at the end of the day, tatay nyo siya diba? And alam ko na napalaki ko naman yung mga anak ko na mabubuting bata. Pero discretion na nila yun. Hindi ako makikialam doon. Kung ano yung gusto nila, go, matanda na sila Even Adam, he's turning 25. So, kung may mga issues siya with his dad, I let him para siya yung makapag-isip kung ano yung tama. I guide them. Sinasabi ko kung ano yung thoughts ko, pero sila pa rin yung magdidesisyon. But well, eventually, sana maging friends din. Oo naman, syempre. Hindi naman kayo magkagalit. It's just that wala talaga kayong communication. Wala. Kasi wala naman din kami dapat pag-usapan. So, talagang wala siyang ambag at all. Literally. Next question. Literally, and kaya mo naman wala. Pero okay na yun. Basta sa akin, buhay ko to, buhay siyang ganun. Yung mga bata, sabi ko sa kanila, kung ano yung trip niyong gawin, ano yung feel niyong gawin nyo. Hindi ko naman sila pipigilan kung anong madesisyonan nila. Pero syempre, minsan sinasabi ko rin, kung gusto nyo bisitahin, ipuntahan nyo, ganyan. Binibisita naman nila? Hindi. Parang ilang years na rin sila. Nasanay na. So, talagang credit sa'yo. Talagang superwoman kasi. Imagine na itaguyod mo yung 4 kids mo on your own. That's no joke. Pag iniisip ko talaga yun, parang, paano ko nagawa yun, Lord, diba? Paano ko nagawa yun? Magaling talaga si Lord. He'll always provide. Oh my gosh. Minsan, umiiyak na lang ako pag mag-isa ko, naisip ko, Lord, salamat. Kasi hindi ko alam paano ko nakayanan. Yung every time ka-graduate sila from college, parang, paano ko to nagawa? Mag-isa, parang, syempre, tulong ng marami, pamilya, kaibigan. Pero yung iba yung tulong sa taas Kaya hindi. He never fails talaga. Kaya talaga, guys, mga kadaldal, be grateful, be thankful sa bawat gising nyo sa umaga. Be thankful na nagising kayo kasi hindi lahat ng tao gets to wake up every morning. Bago kayo matulong, pasalamat kayo sa bawat kinain yung masarap na pagkain, yung napuntahan yung magandang lugar, yung binili yung damit, yung mga taong nakasalamuhan nyo na napasaya kayo, yung little things, diba? Hindi lang tayo magpapasalamat sa malalaking bagay. Mas I go for the small things. Anong plano ni Melvin this Christmas? Pabalik na tayo kay Melvin. Before we go, we'll be together, of course. Kasi, are you living in, sis, with Melvin? Not living in, but we're together every week. Kasi syempre, we have our own place naman, which we just had a few years ago. Si Melvin has his own place, but we're always together. Kasi kasal na lang ang kulang, but you said nga, you don't believe in that anymore. And alam naman ni Melvin. Been there, done that, felt that. Basta happy ako na okay ako with him. Sabi ko nga, we are. Sa tingin mo siya na talaga ang huling lalaki sa buhay mo? Ayoko na nakakainis. Nakaka-stress na. Hindi ako naghahanap. Kaya nga kunyari, nag-aaway kami. O may marami kaming disagreements. Never naman kayo na muntik-muntik ka na maghiwalay. Ay, maraming beses na din, syempre. To be honest, hindi naman din ganun kadali. Sabi ko nga sa'yo, magkaiba kaming ugali. So, ang hirap. Pero pag nag-uusap kami, nagiging okay kami. Tapos we tell each other na we should work this out. Sabi ko nga kung kunyari man, hindi kami maging kami hanggang pagtanda namin. Or like, in a few years, di kami talaga maging kami. Ayoko na. Okay na ako. Kung di rin naman siya. Oo. Ako kotang-kota na. Ikaw din, di ba? Ayoko na talaga. Kota na si Cupid sa akin. Buong alphabet na ata. Buong alphabet. So yun, okay na ako. Kasi we've been together for 4 years. So syempre, emotional investment mo din. Malaki full na rin. Emotional investment. Oo. So kung nagkakakilala na kami sa 4 years na to, tuloy na lang din namin, di ba? Kasi at least alam ko na kung anong galawan niya. Alam naman niya yung mga galawan ko. Marami pa siyang dapat matutunan about me. Ako din about him. But we work it out. Like ako, natutuwa ako kasi dahil nasa business side siya. Maraming natututunan sa kanya, sa mga ginagawa niya. And talagang hats off ako kasi gusto ko kasi sa tao yung masipag. So you learn something from him? I learn something from him every day. Lalo na when I watch him, I observe him when he does his work. Dami ko natututunan. Tsaka dami kong napipick up so, na parang mga good provider ito. Oo. Tsaka masipag siya. He wakes up early. Yan ang deserve mo, sis. Feeling ko naman, sis, deserve ko naman na maalagaan ako. Diba? Ikaw Hindi naman sa pagano. Mga kadaldal natin, mga women, it's important that you are loved and you feel loved. Diba? And appreciated. Kasi pag alam mong may nagmamahal sa'yo o may minamahal ka, lalo na ng tama, diba parang ang sarap ng buhay, parang ang sarap. Kaya tingnan nyo, hindi siya tumatanda, nag-bloom. Hindi. Iba talaga. Marami rin ako iniisip, pero minsan I just shake everything off, lalo na pag, ay, ako na problemahin to.
Parang gano'n na lang ako. Yun din ang isang mali ko, sis. Masyado akong naging strong. Masyado akong strong to the point na iba yung katigasan ko. Parang, okay, fine, whatever. I don't wanna deal with you. Pag yung konting nega, ayoko. Reyna ako ng walkout. Allergic ka sa toxic. Ayoko ng toxic, ayoko ng drama. Pagka alam ko medyo nega na, okay, tatalikuran na kita, I don't wanna talk to you. Alam ko, mali rin yun. Kasi you have to deal with the problem. Secret dahil kaya you look young, di ka nagpapastress. Ayoko talaga magpa-stress. Pero syempre, lagi naman may stress, diba? Pero yung may mga stress na, yung kaya mo eh. Pero pag kayo alam ko yung stress na, magkakasakit pa ako dahil sa stress na binibigay hindi worth it. Oo, hindi worth it. And how do you like to be remembered, sis? For my last question. I wanna be remembered as 3 points. Wow! 3 agad eh. Syempre, hirap naman pag isa lang. Huwag mo na ako ilimit. Ngayon lang tayo nag-usap. naman, kahit 5 pa. Una, I wanna be remembered as the mom who never gave up. And I will never give up on my children. You deserve that award. Ulirang ina award. Sabi nga ni Janice de Belen, tandaan niyo po ito, ang pagiging nanay hindi natatapos hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga. Kahit may asawa at anak na yung mga anak mo, nanay ka pa rin. And you do things because mahal mo yung mga anak mo at mahal mo yung pagiging ina mo. Hindi dahil obligasyon mo yun, hindi ganun yun, hindi natitigil yun. You know, a mother's love never says, I've done enough. Diba? Ito ka na naman sa mga quotes mo, kaya gustong-gusto kita kausap. Dami ko natututunan sa'yo eh. Number 2, I wanna be remembered as a warrior. Sis, alam mo lahat ng pinagdaanan ko. No? Kulang na lang mag-costume ng amihan. Kaya dati nga gusto ko magpatato ng word na warrior dito sa balikat ko. Kasi naging pasan ko ang daigdig for many years. Pero nakalaban ako, so, I got up both feet. Dapat pala yan ang maging title ng biopic mo. Pasan ko ang daigdig. Tinalo mo kay Sharon. Sharon Cuneta. Yun gusto kong matandaan as a warrior or a survivor. Pero mas gusto ko yung warrior. Bakit yung Warrior W, tas yung William W din? Ano ba? I-connect talaga. Pero ibig sabihin wala. Mas okay sa akin yung warrior kasi pag warrior ka, ibig sabihin lumaban ka, palaban. Pag survivor ka, maganda rin yun. Pero nag-survive ka, pero para sa akin na parang okay, nag-survive ka. And that's it. Okay na. Pero yung warrior, hanggang ngayon, lumalaban ka pa rin. Gusto ko yun. Being a warrior and being independent, gusto kong, I wanna be remembered na ganun. Tsaka kasi gusto kong i-impart ngayon sa mga kababaihan na, you always have to be independent and mahalin natin yung sarili natin. Tapos, be faithful to the Lord and everything else will fall into place. Amen. And of course, I wanna be remembered. A lover. Alam mo, wala naman kasi ako mga grandiosang mga maiiwan dito sa daigdig. Pero, your kids. Yung mga kids ko, mga kaibigan, syempre yung partner ko, si Melvin. Pero pagdating din sa trabaho, mahal ko kasi yung trabaho ko. Sobrang mahal ko yung trabaho ko. Dito ko naramdaman na nirespeto ko ng mga tao. Pero, alam mo dati, hindi mo naman mararamdaman yun, di ba? Pero, siguro dahil sinipagan ko rin naman, parang nagbanat ako ng buto para makarating kung nasaan ako, na-earn ko yung respect ng mga kasama ko sa trabaho. And ang laking bagay nun. Ang feeling ko, may mga napatunayan naman ako. Kaya natutuwa ako pa nagtatrabaho ko kasi natutuwa ako kasi yung pinapakita sa akin ng mga kasama ko sa industry. Parang, sarap ng feeling. May ginawa rin pala akong tama. So, na-earn ko naman yun, pinagtrabahuan. Hard-earned and well-deserved. Gusto ko naman din, I wanna be remembered sa industry na may nagawa ako. And ako naman, I always remember you as a talagang loyal and dear and true friend. Thank you, sis. I love you. Ikaw pa ba? I love you more than all my exes. Parang ang dami Before we go, may game tayo. Before our game, sis, I'd like to thank my sister-in-law. You met her kanina, si Nancy Carvajal, for hosting us dito sa kanyang lovely home. At panoorin nyo rin yung kanyang vlog, yung Balita, Kwento, Serbisyo, in all the social media platforms. Okay, game na, sis. Sige. Would you rather play a villain or a super dramatic mother role? Villain. Nag-villain ka na ba ever? A few times. And I love it. Kasi mas markado pag kontrabida. Tsaka parang nalalabas ko yung totoong yung galit yung ko mga sa loob. angst mo. Ang angst mo kay William. Sa buong buhay. Would you rather work with a new Gen Z actor or a veteran classic actor? Veteran, classic actor. Bakit pag mga ham actor ang ka-eksena mo, nahirapan ka? How do you handle that? Hindi kasi Mag-acting workshop ka muna. Hindi kasi ako makialam sa ganyan eh. Parang, okay, bibigyan mo muna syempre ng pagkakataon yung bagong artista, di ba, na to find his way. Baka lang din out of nerves lang yun, natatakot. Pero syempre, minsan parang na-intimidate sa'yo. O ganyan. Or baka hindi na nag-rehearse ng tama. Pero pag ganyan, hinahayaan wala pa naman tinarayan. Ano ba yan? You didn't do your homework. Wala pa naman. Kasi I let the
director do that. Parang sa akin, ayoko naman maging Pero marami ka naka-eksena ng ganyan. A few. Hindi lang naman sa naka-eksena na hindi nakakapag-deliver. Nakakainis yung nalilate na pag-uintayin ka ng ilang oras. Doon medyo nag-snap na ako ng isang beses. Kanino? Blind item. Would you rather choose a partner who is super loyal or super romantic? Ano ba si Melvin dito? Both. Super loyal, super romantic. Mas gusto mo yung loyal? Melvin loyal. Dapat lang, no? Hello, ma'am! Price catch yan. Would you rather have a partner na seloso or sobrang busy? Sobrang busy. Paano pag wala ng time for you? Hindi ako mag-make time for him. Would you rather bring back one old friendship or cut one toxic connection? Siyempre yung toxic. Oo. Would you rather reunite with an old leading man like William? Sinisingit ko daw talaga. Or work with a Gen Z love team? Ako? Magkakaroon ng Gen Z love team? Hindi, parang yung love team kasama mo. Doon na lang tayo sa bago. In with the, Out with the old. old. Would you rather be involved in a cute fake controversy for promo or a real-life chismis? Paano real-life chismis? My gosh, ang hirap niya na. Fake controversy or real-life chismis. Doon na tayo sa real-life chismis. Real-life tops chismis. Paano nangyari yun? Would you rather face bashers or traditional showbiz reporters? Gusto ko na yung traditional showbiz report. Lumaki tayo sa ganyan. How do you handle bashers, sis? Unang-una, hindi ako nagbabasa ng comments. Hindi ako ma-social media. Nagsa-social media lang ako if I really need to post about work. Or kunyari, birthday ng mga anak ko, nag-greet lang ako. Pero as much as possible, ayokong nagpo-post na anything personal. Kasi once you post, guys, mga kadaldal, once you post something on social media, regardless if it's your wall or your account, you invite people to comment. Kasi nilantad mo kung may gusto silang sabihin, huwag kayong magagalit kung may mga basyayo. Kaya ako, hindi ako masyadong nagpo-post. Kasi ayoko rin pinapakailaman yung, lalo na yung personal life ko. Kaya sabi ko nga sa'yo, sis, marami nang nag-attempt na gustong magtanong sa akin about. Pero sa'yo, I feel comfortable. Thank you, sis. Would you rather do a scene with a co-star you don't like or a director na stricto? Gusto ko ng director na stricto. May naka-eksena ka naman na gano'n na ayaw mo makatrabaho sana. But parang wala pa naman. Would you rather play the role of a kontrabida or a bitter ex-wife? Ba't gano'n? Bitter ex-wife? Kontrabida? Parang true to life. True to life, hindi naman siya bitter. Would you rather spill one secret about a celebrity friend or one secret about yourself? About myself na lang. Ayoko mag-spill ng secret tungkol sa ibang tao. Our secrets are safe. Would you rather be linked sa isang bagong heartthrob or sa ex-love team? Wala. Ayaw mo naman. Ang hirap sagutin. Taken na. Melvin na. Ano bang love team niya pag gagawin? Melvin Yayo. Paano ba yun? Melia. Ano mo? Ano bang love team niyo dati ni William? Wala. Hindi pa uso yung mga ganun. Hindi pa uso yun. Thank you so much, sis. Naman. Dapat mag-vlog ka na rin. May vlog ako. May YouTube channel ako. Pero i-plug natin. Plug natin. Oh, yeah. Okay. Guess natin si William. Sabay natin i-rose. Ikaw na lang mag-guess saan. Hindi, meron ako for YouTube channel. Please, guys, mag-subscribe din kayo. Makikita nyo pa yung mga old vlogs ko doon. Nag-stop lang ako sandali, but I'm slowly working What's the name of your channel? Yaya Aguila. Yaya Aguila. Walang Martinez, ha? Wala. Remember, we're in the Philippines. I'm not married here. Yun po, follow nyo po. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Marami na akong videos on with my kids. Tsaka, abangan nyo po yung mga binanggit ko pong mga projects coming soon. Lalo na ngayon, 2026. You're everywhere, sis. Yeah. Thank you naman. Thank you sa Viva. Thank you. And thank you to all my friends na lagi nandiyan na nakasupport, lalo na in this industry. Thank you mga kadaldal. Kung hindi pa kayo subscriber, dali na. No? Dapat maging kadaldal na kayo para pampag-Goodwood mag-Dollywood. Thank you. Till next time. Ciao.